you very much. Sir Edmond, paki-mute po si Lisa. Thank you po. Sister Lourdes, paki-mute nga po si Lisa, please. Sister Lourdes, paki-mute po si Lisa. Sir Edmond, good evening po. Good evening po. Amen po, Pastor. Sis Lourdes, paki-mute po si Lisa, please. Baka hindi po na si Lisa. Kasi nakakaan po. Si Lisa, paki-mute po, please. Sige po. Tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ko sa salita ng Panginoon. So magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay muli pong pinahintulutan ng Panginoon kapag aral po ng salita. Sa unang sulat po ulit ni Pedro, yung kabanatang 1, at ating babasahin lamang ay mga talatang 6 hanggang 9 at ang ating pag-aaralan ay mga talatang 8 at 9 yung ating pagpapatuloy sa unang sulat po ni Apostol Pedro. Bago po ulit tayo manalangin. Ito po ang salita ng Panginoon. Ito'y dapat ninyong itadala kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ito, pagdating ng sisila, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang isa. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ito ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan, tatakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Cristo. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang pag-alakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggapin ninyo ang bunga ng iyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Basahin ko rin po sa wikang banyada, 1 Peter chapter 1, verse 8 and 9. You love Him, though you have not seen Him. And though not seeing him now, you believe in Him and rejoice with inexpressible and glorious joy, because you are receiving the goal of your faith, the salvation of your soul. Tayo po'y manalangin, pagpalain po sa ita ng Panginoon. Aming Ama na nasa langit, patuloy po kami na lumalapit o tumutulog po sa inyo. Sa gabi ito at sa araw na ito na pinagkalagay po sa amin. Salamat pong muli, kami po ay matipon at makapagsama-sama dito po sa online platform. At patuloy po kami na makapanalangin at makapag-aral ng iyong mga salita. At pagamat po ang aming mundo, ang mundong ito ay abala sa maraming bagay. Niba din po yung maraming mga kasamaan dito ay may mga trabaho na ginagampanan sa ibayong dagat. Ay dalangin po namin Panginoon. Tulungan niyo po kami patuloy na magkaroon po ng pangunawa sa lahat po ng aming mga maririnig at sa lahat po ng aming mga pag-aaralan, babasahin sa iyo po mga salita. Tulungan niyo po kami Panginoon na patuloy namin itong maunawaan sa pamagitan po ng Banal Espiritu na maunawaan po namin katotohanan at kayamanan ng mga salita. Ganun din po aming Ama, na bagamat din po yung aming salukuyan, ay marami po ang mga nagaganap na sa aming kapaligiran, tulad na lamang po ng mga lindol, bagyo, sakuna, gera. We know, Lord, na lahat na ito ay kasama po sa plano ninyo. Sapagat kayo po ay soberano, you are all-powerful, Panginoon. At kayo po may kontrol ng lahat ng bagay. At sa tuwing kami po ay makakapanood ng mga balita o ma-experience po namin ang mga bagay na ito, ay patuloy niyo po nawa kami dalhin sa inyong panan
At patuloy po kami makumbaba at patuloy po kami umasa sa ibang mga pinangako sa inyong mga anak. Tulad po ng aming nababasa at pinag-aaralan sa libro po ni Pedro, na meron po kami inheritance na hindi po mawawala, na kayo po ang nag-iingat hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung aming pong maaasahan. Salamat po aming Ama, bagamat po ang aming mundo ay, o mundong ito ay napupuno po ng takot dahil nga po sa mga nangyayari. Pero nawa po yung aming takot ay palitan niyo po ng pandalakan, sapagkat alam po namin, Panginoon, na kayo po ay muling babalik anumang oras, anumang pong sitwasyon, at anumang pong panahon na tinakda po niyo. Salamat po aming Ama na ito po ay amin pong nauunawaan at iintal niyo po sa aming puso at isipan. At ano man po yung mangyari, kami po yung mga hawakan sa iyong mga pangako. Bilang niyo po mga. Salamat po aming Ama at patawarin niyo rin po kami sa aming pong mga kahinaan at mga pagpupo. Maluwalhati po kayo, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. So tayo po ay papatuloy sa pag-aaral po ng unang sulat ni Pedro. Sabihan niyo lang po ako kapag mahina po yung aking boses. Hindi niyo po naiintindihan para magawan ko po ng paraan. Pero dito po, ay atin pong pinagpapatuloy ang mga talatang 8 at 9 sapagkat atin na pong nadaanan o pinag-aralan itong mga nakaraan, itong talatang 6, maging itong talatang 7, na meron po tayong tinatawag na pagsubok. Na tinatawag po ni Pedro ay iba't ibang klase or various trials or multicolored na mga pagsubok. At ito po ay kasama sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So hindi po natin isinisantabi ang mga bagay na ito na atin po talagang maranasan. Hopefully po ay sa pag-aaral na ito ay makita po natin ang Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa sapagkat tayo po ay mga na-born again. Ay patuloy po na magbigay sa atin ng kapayapaan at magbigay po sa atin ng kapanatagan sapagkat bilang kanyang mga anak, lahat tayo ay pwede po magdanas ng mga pagsubok na ito, pero maasahan po natin ang pangako ng Panginoon. Siya po ang patuloy na nag-iingat ng ating kaligtas kahit po anong mangyari. Natutulad din po lang sinasabi sa Roma Kabanata 8 na kahit kamatayan, kahit na pagsubok, kahit na kalamidad, kahit na mga bagay sa kalaliman o pataasan, maging ang mga anghel, ay hindi po tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. So yun po yung ating pinangahawakan. At maging sa panahon po ngayon na punong-puno po ng mga kalamidad at mga nangyayari po sa ating paligid, ay hindi doon pa rin tayo nakatingin. Lahat po ng nangyayari it is for our good. Kasi sabi ng salita ng Panginoon. At kung ano man po yung pwedeng mangyari sa buhay ng isang mananampalataya is for our good. At yun po yung dalangin natin sa Panginoon na kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, ay lagi mo nawang pagkalooban tayo ng Panginoon ng pangunawa sa lahat po na nangyayari po sa at dito nga po sa talatang 8 at 9 ay makapapansin po natin at kung atin pong susuriin sa pag-aaral na sinasabi po ni Pedro pagkatapos niya pong sabihin na sa talatang 7 na meron po tayong tinatawag na karangalan, maging po pagkakila, yung tinatawag natin na praise, honor, and glory, na tayo po ay makikihati. Sabihin po, ay maranas din po natin ang mga bagay na ito kapag po nahihayag na ang ating Panginoong Kristo. At yung ating pong mga pagsubok, naranasan, ay parte po para talagang malaman kung ang ating po pala ng palataya tapat o ito po talaga ay totoo o genuine
ay tayo po'y dumadaan ng mga pagsubok. At pagdating po ng talatang 8, ang sabi po ni Pedro, no, ay tungkol po sa Panginoon. Ang sinasabi niya na hindi niyo siya nakita, so ibig sabihin po, no, sinasabi niya po sa kanyang mga recipient o sinusulatan, na itong Kristo na ito, na itong Panginoon natin, no, na atin pong pinagkakatiwalaan. So, nung panahon po ni Pedro, kung ito po ay nasulat noong AD 60 o 68, no, at bago pumamatay si Peter, na yung kanya pong kamatayan ay crucifixion upside down, meaning to say po, yung kanyang sinusulatan ay hindi na po nila nakita physically or in person ang Panginoon. Sapagkat sabi po ni Pedro sa kanya pong sinusulatan sa Tagalog, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig nito. At sinabi niya po, no, hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa kanya. So yun po yung bungad niya, no, sa talatang 8 tungkol po sa Panginoon, na hindi raw po nakita ito ng mga dumadaan ng pagsubok. So hindi po nila nahawakan ng Panginoon, hindi po nila nakadaopampalad ang Panginoon, hindi po nila nakausap in person, hindi po nila napakinggan ng Panginoon na talagang habang nagtuturo, at hindi po nila nakita ang Panginoon ng malapitan sapagkat ang Panginoon po ay nasa bayang langit na ang panahon ito. So, ibig sabihin po, nung sinasabi po ito ni Apostol Pedro, yung kanyang sinusulatan, dahil sila po ay mga mananampalataya na under persecution, ay never pa po nilang nakita ang Panginoon. Okay, pero si Pedro, bilang apostol po ng Panginoon, at kabilang sa 12 ay siya po ang nakakita, siya po ang nagkaroon po ng pagkakataon na makasama ang Panginoon nung siya po ay nabubuhay pa. Pero dahil nga po ang Panginoon ay pagkatapos mamatay at nagpakita sa kanyang mga alagad, so kung di po tayo nagkakamali ng 40 days, siya pang tumigil sa mundong ito bago pa siya nag-ascend o yung kanyang ascension doon sa bayang ito. At pagkatapos po noon, marami na po ang mga sumunod na mga mananampalataya, at sila po dito yung grupo na ang sinusulatan po ni Pedro na they are under persecution. So meaning to say po, ito yung kanilang kalalagayan, at makapansin po natin na sinasabi ni Pedro, although pagamat hindi nyo nakita ang Panginoon, ako'y napakaganda sa mga mananampalatayang ito. No, yung una yung pong sabi ni Pedro, bagamat hindi nyo nakita si Kristo, yung ating Panginoon, yung ating tagapagligtas, yung ating Misaya, yung nagbigay sa atin ng inheritance, yung nagbigay sa atin ng pag-asa, na sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, tayo ay sa biyaya ng Diyos, tayo ay nag-born again, pero hindi natin siya nakita. Pero sabi po ni Pedro, bagamat hindi nyo nakita ang ating Panginoon na pinagkakatiwalaan, ay inibig nyo siya. So, kung babalikan po natin yung talatang 6, talatang 7, may tinatawag po dito na joy or kagalakan. No? At meron po talagang tinatawag din na pananampalataya na hindi totoo. Pero ito pong mga susulatan po ni Pedro ay 100% na sila po ay umiibig sa Diyos o umiibig po sa ating Panginoon. At kung papasinin po natin na itong mga believer na ito ay iniibig nila si Kristo, bagamat hindi nila nahawakan, hindi nila nakasama in person, at hindi po nila nakausap personal, at hindi po nila nakita. Pero yun po yung napakaganda, ay iniibig po nila si Kristo. Tulad din po natin, sa panahon natin ngayon, ay pwede din natin sabihin na hindi pa natin nakikita ang Panginoon sapagkat 2,000 taon na nakakaraan nung siya po ay nasa lupa at siya po ngayon ay nasa bayang langit, sa kanang trono ng kanyang Ama. So yun po yung sabi po ng Biblia, maging sa Hebreo, na ang Panginoon po ay nasa bayang langit. At hindi pa po natin siya nakikita. Hindi natin talaga alam ang kanyang eksaktong itsura, bagamat ang kanyang lahi ay isang Hudyo. So pwede siguro tayo mag-picture ng isang lalaking Hudyo, pero hindi pa rin natin masasabi kung ano yung eksaktong itsura ng Panginoon. Pero makikita po natin na tulad po ng mga mananampalataya sa panahon ni Pedro,
at sa panahon natin at sa mga darating pa, kung lulobin po ng Panginoon, ay tunay na hindi po natin nakikita o nakita pa ang Panginoon. Pero same ng mga believer na ito na under persecution, na may suffering, merong grief, may pain, ay they believe and they love Christ. So yung love po dito ay agapao o agapao na ang ibig sabihin po ay pagmamahal sa Diyos o pagmamahal ng Diyos sa tao. At kung papansinin po natin, yung po yung sinasabi sa John 17:56, Ephesians 2 verse 4 at 1 John 4 verse 19. So kung mapansin po natin, kaya po natin inibig ang Panginoon dahil naman siya talagang unang nagmahal sa atin. Sabi po yun ng 1 John o unang Juan, kabanatang 4, talatang 11. At bago tayo magtuloy-tuloy, ay tingnan po natin yung ilang mga talata sa Biblia na nagsasabi na maging po yung mga propeta ay nananabik po na kanila pong makita at mapakinggan mismo ang Panginoon. Pero tulad din po natin na nananampalataya ay hindi rin po na nila nakita mismo ang Panginoon. Pero ano pong sabi ng Panginoon sa kanila? Tingnan po natin sa Mateo, kabanatang 13, talatang 16 hanggang 17. So maganda po ito, binabanggit po sa libro ni Mateo na meron pong mga propeta na naghangad at nagnais sa makita ang mga nakita ng mga tao sa panahon ng Panginoon, pero hindi po nila nakita. So Mateo, kabanatang 13, talatang 16 at hanggang 17. So, sabi sa Tagalog, sabi po ng Panginoon, subalit papalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Sabi niyo po sa mga taong kinakausap niya at mga taong nakakarinig sa kanya. That they are blessed sapagkat nakita nila at naririnig nila ang Panginoon. Pero sabi po sa verse 17, tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napakinggan, sapagat hindi nila ito nakita ni narinig. So, ibig sabihin po, ng panahon ng Panginoon, ay napakarami po ng binigyan ng pribilehiyo o privilege na sila po ay mapakinggan nila ang Panginoon at makita po ng kanilang mga mata kung sino po itong tagapagligtas. Pero kung atin pong babalikan, hindi pa rin po sila naniwala. Bagamat kanilang narinig, kanilang nakita ang Panginoon, pero naging matigas pa rin po ang kanilang mga puso. At makapansin po natin na sa lumang tipan ay marami pong propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita at masaksihan at mapakinggan ang Panginoon. Pero hindi po sila binigyan ng pagkakataon sapagkat ang Panginoon ay pinanganak sa bagong tipan at hindi po sa lumang tipan. At tulad din po natin sa panahon natin ngayon sapagkat ang Panginoon po ay hindi na natin naabutan sapagkat 2,000 taon na nakakaraan nung siya ay nanirahan dito sa mundong ito, sa kanyang bayan, ay kaya hindi rin po natin siya nakita hanggang ngayon. Pero same po yung recipient ni Peter, they love him or they love Christ, at maging po tayo, ganun din mo naman po yung ating damdamin sa Panginoon. Mahal natin si Kristo, pero hindi pa rin natin siya, o hindi naman natin siya talaga nakita. Literal, in person. Pero, yun po yung biyaya ng Diyos sa atin. Tayo po ay nagmamahal kay Kristo sapagkat sabi po ng 1 John chapter 4 verse 19, siya po ang unang nagmahal sa atin. So kung tayo po ay hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, kung hindi po natin naranasan o naunawaan yung tawag po na love of God, pamagitan po ng kanyang kaisa-isang anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, I don't think so po na tayo po ay magmamahal din sa Diyos o kay Kristo. So yun po ay biyaya ng Diyos na siya po ay ating minamahal. Okay? Sapagkat kung atin rin pong titingnan, si John o si Peter, nung siya po ay nirestore ng Panginoon sa John chapter 20, ang tanong po sa kanya ng Panginoon, di ba? Peter, do you love me? Sabi ni Peter, Lord, alam niyo po na mahal ko po kayo. Diba? Yun po yung mga pinag-uusapan sa John chapter 20, na yung love na pinatutukoy ng Panginoon ay agapaw or
talagang the love of God. No? Pero ang sagot po ni Peter ay Phileo or brotherly love. Kaya po ng bandang huli, pangatlo, ang binababa po ng Panginoon ay yung kanyang sinabi na I phileo you, I phileo you. No? So, ibig sabihin po ay, Peter, mahal mo ba ako bilang isang kapatid? O talaga bang tinuturing mo ako na kapatid mo at ako'y iniibig mo? So, ibinababa po ng Panginoon yung kanyang sarili doon sa mga bagay na kanyang pakipag-usap kay Peter. At doon po sila nagkaroon ng pagtutugma. Kasi sabi po ni Peter, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay at alam niyo po na mahal ko po. So, pero po yung love dito na ginamit po sa Griego o Greek word sa 1 Peter chapter 1 verse 8 ay agapao. Okay? So, ibig sabihin po, itong pag-ibig na ito, no, yung the highest form of love, no, na pwede po nating bigyan ng pag-ahulugan sa pag-ibig, ay ito po yung nararamdaman o ito po yung kanilang pagtingin sa Panginoon, ano, talagang mahal nila si Kristo. Pero yun nga po yung nakakapagtaka dahil nga hindi naman nila nakita si Kristo pero iniibig talaga nila. So, yun po ay biyaya ng Diyos tulad po ng sabi ko kanina. At maging tayo po ay hopefully ganun din po yung ating pag-ibig kay Kristo na bagamat hindi po natin siya nakita, nahawakan, nakausap, ay iniibig po natin si Kristo. Okay? Dahil nga po yun ay biyaya ng Diyos sa ating bilang mga mananampalataya. Binago ng Diyos ang ating puso, sabi po ng Ezekiel 36 verse 6, at ating po dating pusong bato ay pinalitan po ng pusong laman na handang sumunod at kilalanin kung sino po ang ating Panginoon. At makapansin po natin dito, ayun po yung sinasabi ni Peter at ang kanya pong tuktong, no? Hindi lamang na nakita at inibig ninyo, sabi ni Peter, ang kanya pong nilagay o sinabi sa verse o talatang 8, ay hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. So, hindi niyo lamang siya inibig o minahal, bagamat hindi niyo pa siya nakita. Sabi po ni Peter, hanggang ngayon, until now, hindi niyo pa rin siya nakikita. Kung kayo ay naghihintay, kung kayo ay nag-aabang ng kanyang muling pagbabalik, so hanggang ngayon po, hindi pa natin siya nakikita. Pero sabi ni Peter, you believe in Him. You still believe in Him. Kayo ay nananampalataya o ngunit kayo sumasampalataya, no, sa Kanya kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon. Kaya nga yung sabi ni Peter, no, na yung suffering natin ay maikling panahon, no? So tayo po ay nag-aabang o naghihintay na muling bumalik ang Panginoon o kaya naman ay kunin ang ating mga buhay sapagkat doon lamang po natapos yung ating suffering, yung a little while na yon yung ating buhay sa mundong ito. At hanggang ngayon po, ay hindi pa rin natin nakikita ang Panginoon 2,000 taon na nakakaraan na sinabi niyang siya po ay muling babalik. Maging po yung mga apostol ay mga kapiling niya na ngayon sa bayang langit. No? Pero yung muling pagbabalik niya po ay hindi pa rin po nangyayari. Pero inaasahan po natin na muli pong babalik ang Panginoon. Pero yun po yung talagang pamangha-mangha sa sinasabi po ni Peter, bagamat hindi natin siya nakita, inibig natin ang Panginoon, at bagamat hindi natin siya nakikita hanggang ngayon, ay tayo po'y patuloy na nananampalataya o patuloy po tayo na naniniwala o ito pong believe dito ay talagang totoong pananampalataya. Hindi po ito yung temporary na pananampalataya o paniniwala na pagdating po ng pagsubok ay nawawala. Ito po yung faith dito, yung believe dito o pagsampalataya ay true faith, no, saving faith. No, talagang ito po ay nagmumula sa Diyos. Bagamat hindi natin siya nakikita hanggang ngayon, nag-aabang pa rin po tayo ng muli niyang pagbabalik. No, sabi nga ng madamay ay anumang oras pwedeng bumalik ang Panginoon at doon natin siya makikita talaga ng physically or in person. No, pero ngayon ay hindi pa rin. Pero alam natin dahil nga sinabi naman ng Panginoon tayo po ay kabilang na sa mga huling araw o last days, ay pwede po mamaya, bukas, sa makalawa, sa isang araw, o sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, sa isang dekada, ay bumalik po ang Panginoon. Pero wala nakakaalam kundi ang Ama. Subalit, tayo po ay umaasa sa kanyang muling pagbabalik
tayo po'y patuloy na nananampalataya, bagamat hindi pa rin natin siya nakikita. So, tatawan pa po natin, sabi po sa Lucas, kabanatang 10. Ito po yung sabi. Sabi po sa Luke chapter 10 o Lucas, kabanatang 10. Katulad din po ng Mateo, talatang 13, ay ito po yung binabanggit sa libro po ni Lucas. Kabanatang 10, talatang 23 hanggang 24. Luke chapter 10, verse 23 to 24. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita o narinig." Okay, so same din po yung ng Mateo 13. Pero tingnan niyo po yung Hebreo, Hebreo kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2. Ito po ay gusto natin. Sa libro po ng Hebreo, kabanatang 1, talatang 1 at 2. Sabi po dito, no, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit itong mga huling araw, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat. So, ibig sabihin po, yung mga propeta na ginamit ng Panginoon sa lumang tipan ay they are looking forward dito sa ating pong Panginoon o tagapagligtas. Pero alam naman po natin na ang Panginoon ang kanyang ginamit sa mga huling araw para po magsalita o ipahayag ang kanyang kalooban at ang kanyang sarili ay walang iba po kundi ang kanyang kaisa-isa. Pero same, hindi pa natin siya nakita at nakikita hanggang ngayon. Pero sabi ko nga po kanina, tulad ng sabi ni Pedro, we love Him. Iniibig natin si Kristo, tayo po ay naniniwala sa Kanya. Kaya ito po ang sabi ng 2 Korinto, kabanatang 5. Sabi po sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Kung sabi po kanina ng Panginoon, mapalad kayo na nakakakita at nakakarinig ng mga bagay na aking itinuturo sa inyo at maging ako ay nakita ninyo in person na hinahangad ng mga propeta at matutuwid na tao na hindi po nila nakita, hindi sila nabigyan ng pribileyo. Pero sabi po ng 2 Corinthians o 2 Korinto, sabi po ni Paulo sa kabanatang 5, talatang 7, ay napakaganda po. Sabi dito, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya nga po sa talatang 5, 6 at 7, ang Diyos mismo nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahan ng inihanda ng Panginoon. Pero talatang 7 po, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. So yun po talaga yung totoong pananampalataya. We believe tayo po ay merong hope sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Tulad po ng Panginoon na nabuhay 2,000 years ago, hindi natin siya nakita. At hanggang ngayon po tayo ay nag-aabang, naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Kukunin po yung ating mga buhay para siya po ay ating makapiling at makita. Pero same, hanggang ngayon na tayong mga buhay pa na mga mananampalataya, hindi pa rin natin siya nakikita. At yun po yung tunay na pananampalataya. We believe sa bagay na hindi pa natin nakikita. Okay? So yun po ang totoong pananampalataya. So kung ikaw ba ay nakikita mo na yung isang bagay, pinangahawakan mo na. Sapagkat maraming tao, to see is to believe. Pero tayo pong mga believer, kahit hindi pa natin nakikita, naniniwala tayo. Bakit po? Yun po ay pinagkakalob sa atin ng Diyos, totoong pananampalataya. Hebreo 11, Hebreo kabanatang 1, talatang 1. Yun rin po ang binabanggit sa sulat po sa Hebrews chapter 11, verse 1. Ito po yung pagkakasabi. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.
Maliwanag po yun, ano? Sapagkat ang Hebreo, kabanatang 11 ay puro po yan pananampalataya ng mga Old Testament saints, no? Tulad na lamang po ng mga binigay dito, no, ng sumulat po ng Hebreo, tulad ni Enoch, okay? At tulad po ng mga unang mananampalataya, no, sa Old Testament, si Abraham, naniwala siya po sa Diyos, at mga binabanggit dito, no, na mga namatay na o namayapa na at nasa piling na ng Panginoon. Pero sila po ay patuloy na naniwala tulad po ni Jacob, no? At marami pang iba na binabanggit po sa Hebreo kabanatang 11. At kung atin pong papansinin yung sabi po sa talatang 1, na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga o sa mangyayari o na mangyayari ang ating mga inaasahan. Okay, so meron po tayong hope, meron tayong inaasahan na darating at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Now, we are sure na ito po ay mangyayari. No, itong mga bagay na sinabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, at yun po yung ating sinasabi na bagamat di pa natin nakikita at hindi pa nangyayari, tayo po ay nananampalataya at tayo po may pagtitiwala sa ating pong mga inaasahan na paparating. Tulad na lamang po ng muling pagbabalik po ng ating Panginoon. Okay? At ito rin po ang sinasabi, no, sa John o Juan, kabanatang 20, talatang 20. Buksan din po natin ang ating mga Biblia sa libro po ni Juan, sa kabanatang 10, talatang 20. John 20:29. Ito po yung binabanggit sa libro ni Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ano po sabi niya? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So sabi niya po kanina, no, sa mga binuksan natin na mga nauna, tulad naman po ng Mateo 13, talatang 16 hanggang 17, at Lucas 10, talata o mga talatang 23 hanggang 24, na magpalad po yung mga nakakita sa kanya at nakarinig, sapagkat meron po mga propeta at mga matutawid na tao na ito po hindi nila naranasan. Pero ang sabi po ni Juan o ng Panginoon sa libro ni Juan, sa talata pong 20, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Sabi niya po kay Tomas. Pero sabi po ng Panginoon kay Tomas, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So tayo po ay pinagpalad, tayo po ay mapalad, tayo po ay blessed, tayo po ay blessed. Bagamat hindi po natin siya nakita, may nahal natin siya. Bagamat hindi po natin siya nakikita hanggang ngayon, dahil sapagkat siya po hindi pa dumarating, pero tayo po ay nananampalataya. At sabi po ng Panginoon, we are blessed. We believe sa bagay na ating inaasahan na mangyayari, at ito talaga ang tunay na pananampalataya. Wala pa, pero naniniwala po tayo. Nangyari na at hindi natin nakita, pero naniniwala. Because we trust Christ, we love Him, we believe in Him, yun po ay biyaya ng Diyos sa atin. So, buksan po muna natin, Roma 8, talatang 24. Romans chapter 8, verse 24. Kung sabi ni Pablo sa mga taga Roma, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Titingin ko po, sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma. Okay? Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. So naniniwala po tayo na ang Panginoon ay totoo. No, meron tayong hinihintay, no, yung anak ng Diyos. Sabi nga ng 23, at hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaring din habang hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Okay? Sapagkat meron po tayong inaasahan. Pagamat ito po hindi po natin nakikita, pero tayo po ay umaasa at naniniwala na ito po ay mangyayari pagdating po ng. So we are groaning right now like po nung mga nilikha ng Diyos, pero tayo po ay merong buhay na pag-asa. At buksan din po natin yung mga ilang talatang dito. Pero bago po yun, ang sabi po ni Pedro ay
We love Him, though we have not seen Him, and though not seeing Him now, we believe in Him, and sabi niya po, and rejoice. So, hindi lamang tayo nagmamahal sa Panginoon, hindi lamang tayo naniniwala sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon, bagamat hindi pa natin siya nakikita hanggang ngayon. At ang sabi niya, dahil dito'y nag-uumapaw na sa ating puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita. And we rejoice with inexpressible and glorious joy. Sabi kang Banyaga, unspeakable joy. Grabe po, hindi pa natin nakikita ang Panginoon, minahal na natin siya. Hindi pa natin po nakikita ang Panginoon, naniniwala po tayo sa Kanya. So, hindi po yun dahil sa ating sariling lakas at karunungan at abilidad. Yun po ay biyaya sa atin ng Panginoon sapagkat tayo ay na-born again. At yun po ay galing sa Diyos. At dahil nga po tayo ay may pagmamahal at pagkilala at pagkitiwala sa Panginoon ayon sa Kanyang biyaya, ito po ay nagdudulot sa atin ng rejoicing or inexpressible glorious joy, unspeakable joy, okay? Na hindi po natin kayang ilarawan sa salita. Bakit po? Sabi po ni Pablo, because you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. So, yung akin pong pag-aaral tungkol dito, obtaining or receiving, yung mayroon po tayong goal sa ating pananampalataya, ano po yun? Ang kaligtasan po ng ating mga kaluluwa. At tayo po ay nagkagalakan, tayo po ay nagagalak, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. We have unspeakable joy na hindi po kayang ibigay ng mundo sapagkat tayo po ay merong goal sa ating pong pananampalataya. Diba tulad po ng isang manlalaro, meron po siyang inaasahang prize after po ng competition or marathon o anumang sinasalihan po niyang paligsahan o palakasan, o patimpalak. So, meron po siyang inaasahang prize o gantimpala or reward. Kaya po siya nagpa-practice, kaya siya nag-iensayo, ginagawa po niya ang lahat ng bagay para po makamit niya yung prize na yon. At pag siya po ang nanalo, ay talagang makakamit niya po yun. Pero po yun ay temporary. Pero yung ating pong prize, yung ating reward ay eternal. Yung buhay na walang hanggan. So yun po yung goal natin. Kaya po tayo nananampalataya, meron po tayong inaasahan na mangyayari. Sabi nga po ni Peter, we rejoice. Tayo po ay meron pong talagang delight. Meron po tayong tinatawag na full of delight o glorious joy habang hinihintay po natin ito. Okay? Kaya sapagkat sabi niya po, you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Hindi po sinabi na you will receive at hindi po sinabi na you already receive, kundi you are receiving the goal of your faith, ongoing. Meron na tayo ngayon at yun po ay nasa atin na, na tayo po ay iniingatan po ng Panginoon yung kaligtasan na yon. Pero hindi ba nga po nangyayari sapagkat wala pa po ang Panginoon, di pa siya dumarating, pero mangyayari po yun pagdating ng panahon. That's why, sabi po ni Peter, you are receiving, you are obtaining the goal of your faith. Sa Tagalog po ay tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Ano po yun? Ang kaligtasan ng inyong buhay o kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. That's why we rejoice with inexpressible and glorious joy. So habang po ang mundong ito, habang po lumilindol o nagkakaroon po ng lindol sa Davao, Cebu, yung pong hindi mananampalataya, wala po silang joy. They are full of fear, tremble. Talaga pong takot po ang kanilang nararamdaman. Pero po sa isang mananampalataya, yes, hindi natin isasandabi na tayo rin ay natatakot. Pero yun po ipapalitan po ng Panginoon ng kagalakan. Bakit po? We have salvation. We have the goal of our faith. Meron na po tayong inaasahan na mangyayari sa darating ng panahon. Yes, pwedeng mamatay yung ating physical na katawan. Pwede tayong matabunan ng mga debris o mga babagsak dahil sa lindol o tamaan tayo sa labanan sa gera. Dahil po hindi exempted doon, pero alam natin ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang mga anak. Pero kung if ever man nalobin po ng Diyos yun, part po ng ating buhay bilang mananampalataya, we are not exempted sa suffering at sa pain, pero meron po tayong
joy. Meron po tayong inexpressible, glorious joy, unspeakable joy because of our salvation. So, ang sarap pong isipin, no? At ang sabi nga ni Pablo and ni Peter, so you believe in Him. You love Him. Okay? At dahil po doon, bagamat hindi natin siya nakikita pa, meron po tayong inaasahan. Meron po tayong hinihintay na mangyayari pagdating po ng panahon. So, buksan po natin yung ilang talata na lamang po. John chapter 15, verse 11. So, Juan, kabanatang 5, talatang 11. So, dito po tayo magtatapos dalawang talata. Juan, kabanatang 15, talatang 11. John 15, verse 11. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. So, sabihin po, ito yung panahon ng Panginoon na siya po ay nagpapaalam sa kanyang mga alagad. So, sapagkat dararasan talaga nilang kapigatian, pero ang Panginoon po ay muling nabuhay at sa kanya po muling pagkabuhay at nakita siya ulit ng kanyang mga alagad. At yung kailang pong kagalakan ay yung kailang kalungkutan ay napalitan po ng kagalakan. At sabi po ng Panginoon, no, ang kagalakan ito, no, ay mawawala sa inyo at malulubos ang inyong kagalakan. Your joy will be complete sa kanyang mga anak, sa kanya pong mga disciple, particularly. At tayo rin po ay kabilang sa kanyang mga kinapagan. At tayo po ay nagmimighati, meron po tayong totoong kagalakan. Sapagkat ang ating Panginoon ay muling nabuhay at siya po ay muling babalik para sa kanyang buhay. Pag ang mundong ito ay pasama ng pasama, pawasak o pasira, meron po tayong inaasa. We have a glorious joy na ating pong naranasan ngayon na mismo sapagkat meron po tayong inaasahan na darating. 2 Corinthians, sabi po ni Pablo, sa 2 Korinto, kabanatang 6, talatang 10. 2 Corinthians po, no, kabanatang 6, talatang 10. Ito po sabi ni Pablo. Inari kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalak. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ng marami, parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. So, kung ating pang babasahin, yung mga talata na una, sa kabanatang 6, tulad po ng talatang 8, no, naranasan namin maparangalan at siraan ng puri at laitin o ang laitin at papurihan. Kaming tinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. At itinuring na dakila o di kilala, gayong kami kilalang kilala. Itinuring na mamamatay o namamatay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami subalit hindi kami namamatay. Inaari kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalak. So, ibig sabihin po, hindi po tayo exempted sa lungkot, sa kalungkutan, pero ito po ay papalitan ng Diyos. Sapagkat tayo po ay talagang mayroong kagalakan. Sapagkat meron po tayong buhay, pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Kung babalikan ulit natin, pagamat hindi natin nakita si Kristo, hindi pa rin natin siya nakikita hanggang ngayon, we love Him and we believe in Him. And we have a glorious or unspeakable joy because we're receiving the goal of our faith, the salvation of our soul. Yun po yung kaibahan natin sa mundo. Yun po yung kaibahan ng isang mananampalataya sa unbeliever. Meron po tayong unspeakable joy. Meron po tayong glorious joy. Bagamat po ang mundo ay punong-puno ng sakuna, trahedya, maraming namamatay, we have unspeakable joy because we're receiving the goal of our faith, the salvation of our soul. Although hindi pa natin nakikita si Kristo, hindi pa natin siya nakikita hanggang ngayon, we love Him and we believe Him. Tayo po yung manalo. Aming Amang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na pinagdalo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na bagamat po limitado po yung aming pangunawa, meron po kami mga pag-aaral patungkol po sa sulat ni Pedro. At lalo po sa panahon namin, timing Lord, talagang ang dami po nangyayari sa aming kapatid.
nila. Marami pong namamatay, marami pong mga kaguluhan, marami pong mga sakunang nangyayari, at mga unpredictable na mga lindol. Ay alam po namin na meron po kaming unspeakable joy because we're receiving the goal of our faith, the salvation of our soul. At salamat po Panginoon na una po niyo kaming minahal dahil po doon minahal po namin kayo at ang iyong bugtong na anak. At sabi niyo po Panginoon sa iyong mga salita ay panghahawakan po namin yung joy na to na pinagawin ko po sa hindi po mawawala at hindi po ito maaagaw ng anumang po pwedeng pangyayari sa mundo. At yun po yung aming inaasahan Panginoon at patuloy po nawa kayo na bigay sa amin ng pagkunawa sa akin po mga kasamahan dito sa Bible Study, sa akin po mga pamilya, para sa among pagkakataon, Panginoon, nawa po ay kilalanin po nila din kayo at sila po ay magkaroon din po ng salamat po aming Ama, napakabuti po na yun. Sa pangalan po na yung Panginoon. Amen. Thank you po. Amen. Maraming salamat po, Pastor Edmond. Sa inyo po ang napakaganda share po ngayong galing po. Galing po ang Panginoon sa buhay niyo. Ayan, bago po tayo magpatuloy sa ating reflections and testimonies, questions. Ayan, so tinatawagan ko muna po yung mananalangin para sa ating sharer. Sis Lani, are you ready na kapatid? Manalangin para sa ating sharer. Sis Lani. Okay po, Sister Flores. Thank you very much po. God bless you. Hallelujah. Thank you, Pastor Edmond, for a wonderful message. Talagang nakakaantig damdamin ang mga paalala. Diba? So naman ang nakakapanghi naman ang mga pangyayari na ating naranasan dyan sa Pilipinas tungkol sa mga na pangyayari lindol, mga bagyo, mga dito sa Israel din. Ngayon, ang buong Israel is kinakabahan or na-excite na ito pangyayari na ibabalik na nila yung mga hostages, na mga buhay.